Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Agriculture ang mga retailer na hindi pa rin sumusunod sa maximum suggested retail price sa bigas at karneng baboy kahit mahigit isang buwan na mula nang ipatupad ito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa pag-iikot ng mga opisyal ng Department of Agriculture kanina sa Marikina Public Market, nakitang marami pa rin ang hindi nakasunod sa maximum suggested retail price na 350 pesos kada kilo sa kasim at pigi at 380 pesos sa liempo. Mula nang magpatupad ng maximum SRP sa baboy noong March 10, nasa 20% pa lang o isa sa kada 5 retailers sa Metro Manila ang nakakasunod dito. Dito nga sa Marikina Public Market, umaabot pa hanggang 430 pesos ang kada kilo ng liempo. Hanggang 400 pesos naman ang kada kilo ng kasim at pigi. Ang mga nagbebenta ng lagpas sa MSRP, padadalhan ng notice to explain. Meron po tayong mga stalls na hindi po makapag-comply dahil nga po yung sinasabi nila, humahango lang din naman sila dito rin sa mga biyahero, dealer. Dapat ang tanongin muna nila dyan yung taga-farmers tapos yung dealer po. Bago po kami kasi kami yung mahango lang po kami. Wala po. Kung meron po, bakit hindi kami kukuha doon? Masakit po sa amin kasi hindi naman po ganun kami kataas magbigay eh. Nagtutulungan na ang Food Terminal Incorporated, isang government-owned and controlled corporation at isang pribadong kumpanya upang makapag-supply ng karning baboy sa mga retailers sa mas abot kayang presyo. Tinitrace po natin yung from the farm, yung mga inputs nila, then pagpasa sa mga biyahero, pagpasa sa slaughterhouse, hanggang sa wholesaler, retailer. Anything above 230 is profiteering na. Dahil yung dahilan lang naman nila is gusto nila makabawi sa mga lugi nung ASF time. Maging imported na bigas na tinakda sa 45 pesos kada kilo ang MSRP, umaabot sa 49 hanggang 52 pesos sa ilang pwesto. Kaya pati ang ilang retailer ng bigas, padadalhan ng notice to explain. May other expenses din naman kami besides the rent, gasoline, toll, and all other. Siyempre po, kasi maraming factors po, ma'am. Yung operating cost ng tindahan namin ay hindi po sumasapat. Kadalasan po break even. We will be talking again with the Intercity. Ano tong naririnig natin na pagtaas na naman, and ang dami nga natin bigas ngayon eh. So parang hindi natin makita asan yung reason why kailangan magtaas sila ng presyo ng imported. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.